araw po sa inyo lahat at papasalamat po kami itong dialogue or itong press tour na ito dahil sa update ng laban ni Charlie Suarez. So, unang-una, so pakilala sa inyo Charlie Suarez ang ating boxer and ang coach natin si Delphine and our manager si Rick Cabalca. And yung bang team mo, pakilala mo? The President from Philippine Army, si Lieutenant Colonel Caron, then si Coach Bob, hindi naman natin tanong kasi kilala si Coach Bob. Nice. Kasama ko doon sa ringside. So, nandito tayo para may update yung laban. Alam natin lahat na namapya na naman tayo sa Amerika. Akala ko wala na mafia eh. So, lahat ng buong mundo nakita nila na walang headbutt. Pero yung referee headbutt, sabi niya, kaya laki menenos para matalo lang si Charlie. Eh dapat yun, sila ang talo dahil sila nasugatan eh. Sila ang cause ng pagsindo ng laban. So, dineclare yung referee na headbutt para i-menos na marami. Dineclare na... Well anyway, lahat naman pati na yung mga nandun, alam naman lahat na daya yung ginawa. So, bago mag-desisyon, we filed a protest in World Boxing with the we filed protest with the California Sports Athletic Commission and with the World Boxing Organization, both immediately that night following the decision. Pero June pa yon. Pero before that, sinabi na lahat doon, pati sila Top Rank, yung promoter na parang iwasan nila kasi naalagaan nila si Navarrete. Magkaroon ng bad record. Kaya pinanalo nila pero ang ginawa, bago lumabas yung desisyon, tinanggal na sa 130 para umakyat para hindi siya tatamaan kung mag-desisyon sila ng panalo si Charlie dapat doon. So anyway, binabalita na nila na walang natalo daw para no contest. Parang nagrarason na lang sila. Pero maliwanag na dinaya tayo ron. Because yung referee dineclare niya ng headbutt, alam natin lahat na walang headbutt. Lahat na nanood nakita na walang headbutt. So sinuspend na raw yung referee pero talo na tayo. So yun nangyari. So ang liwanag na dapat ang champion doon si Charlie. But anyway, gusto yung malaman, you can ask questions Charlie or... Di ba sabi na mag-meeting ang California State Athletic Commission June 2? Yes. Doon sila maglalabas ng official. Yes. Kasi hanggang ngayon sinasabi, dalawa lang pwede mangyari, no contest or gawing TKO. Pero parang nangyayari yun, parang pinoprogram na yata tayo na mukhang sa no contest babagsak yung yun nga, what if hindi ho nila gawing TKO TKO victory for Charlie? Yun Anong nga, next move po? Yun nga dapat, pero dahil alaga nila yung promoter, alaga nila si Navarrete. So alam namin yun, kaya gawin nila lahat na mata. In fact, bago naglaban si Charlie doon, yung tatlong laban niya, unang laban parehas. Pangalawang laban, pinalitan na matangkad na ng mga kalaban. Ay, natin ginagawa nila. Gusto nila matalo si Charlie. Pero nagreklamo kami, pinalitan. So, pangatlo, nanalo naman si Charlie. Pangatlo, ganoon din. Iba ang nakaprogram hanggang last minute, pinalitan naman ng matangkad. Talagang gusto nilang talunin si Charlie para di-threat sa mga alaga nila doon. So, wala na kayong magawa. So, pangatlo, naobligan na si Charlie lumaban maski matangkad dahil kung hindi siya lalaban, bababa na naman, mapapalo yung championship. But anyway, nilabanan ni Charlie na knockout. Knockout yung third fight niya. Kaya umabot siya ngayon sa championship, world championship. So paano po, pag naglabas po lang sa June 2 ng ruling, ano pong next move natin? Well, inaasahan naman lahat na mababaliktad yung decision. So, the worst, sinalagay nila na no contest. So, parang para lang hindi magkaroon ng bad record yung alaga nila.
But anyway, tingnan natin kung anong lalabas doon. At the same time, inaano namin kung anong next or future laban ni Charlie. Either dito para di tayo madaya or doon, depende sa mga promoter. Rob, will there be a rematch? Will there be Yun nga, may rematch. Di ba Sure, sure. automatic rematch sa WWE? Pero kung tinanggal nila sa 130, paano magre-rematch yun? Wala na. Iwas pusoy na sila. So may tendency ang WBO to kumbaga i-promote to a higher rank division si Navarrete. Ganun ba ang nakikita niyo po? Hindi, parang tinanggal na nga, yun ang balita, tinanggal na sa 130, prinomote na ng, tumaas na siya para hindi siya tatamaman naman desisyon ng ano. Is that Rick, can you explain that? Yeah, so basically, I mean, you can go up in weight class and you can go down in weight class. So I think that obviously his hardship of making weight at 130, he's better off going up to 135. He can easily make weight and he can contend pretty strongly in that weight class as well. But in the eventuality of that, will there be a declaration of the junior lightweight WBO title declaration? He would have to vacate the title. They would vacate the title, and then he would. But I will tell you that Top Rank is really, and not only Top Rank, but I think the world wants to see this fight again. I mean, I think we were, obviously the champ was cheated in this entire decision. However, the world wants to see them fight again. I mean, it was explosive from the first round that bell rang. I mean, it was, everybody was on their feet in that stadium. I mean, it was a strong, it was a battle. They went in there to fight. And that was, no doubt, the fight was the best fight of the night. So I think that, at the end of the day, everybody is ready for that rematch. So because there's a 2-month rest period because of the cut. So if ever, when do you expect the rematch to be called? I mean, that's too hard to tell right now. I would say that, we would fight for as soon as possible, especially if the hearing doesn't go in our favor and it's just made a mandatory rematch. We would want the fight as soon as possible, as soon as the 2 months is over. So assuming there's a mandatory rematch, he cannot go up and he has to face Suarez again. Yeah, the next match for both of them should be each other. Rick, if in the event Navarrete vacate the title, would Charlie be an outright contender for the... Yeah, there's no doubt. I mean, Top Rank is already saying there's going to be a rematch, so I can't anticipate unless Navarrete's camp decides that they don't want to take a chance, which I wouldn't blame them, right? I mean, to step back in the ring and have to fight the champ here. So I would say that that's what you're going to see. You're going to see a rematch. So if Navarrete decides to go on and he remains at 130, No, the fight would have to come back at 130 again. no, I mean, if Navarrete decides, I don't want to fight anymore at 130 because I was having problems, Yeah, then he would have to vacate the belt. and then 1 and 2 would fight for the Yes. vacant title. Yeah. And would the And Charlie government would be be- willing to bring it here, the fight for the vacant title, just in case? Go. For example, hindi na si Navarrete mag-decide na mag-135, makit na ako. So may iwan si Charlie doon. Most likely, he'll stay at number 1. And then number 2, siyempre mag-order siguro ng WBO for the fight for the vacant title. Malaking posibilidad doon na pwede nyo kayo na magpunong dito ng laban niya. Depende sa budget. Kung sino yung ilalaban nila, kung magkano kung tama yung ano nila, presyo yung ilalaban nila, pwede. Pero si Navarrete lang ang dapat dyan para mabenta yung fight. Kung ilalaban nila hindi kilala, mahirapan tayo makarecover. Kung dito gagawin. Kung dito gagawin. Hindi problema kung gusto nila pero hindi mababawi yung sponsor. Kung hindi si Navarrete, kalaban. Kung si Navarrete, walang problema. Tsaka, yung kung titignan mo yung laban, maliit lang naman yung cut dito eh.
Dahil nanghihina na si Juan, si Navarrete. So hilinto nila, hindi naman dapat hinto yun eh. Mas grabe nga yung mga iba. Pwede ba? Pwede Kung ba? papapanood yung si Manny Pacquiao, mas grabe pa, hindi hinihinto eh. Pero yun, alam nilang matatalo na dahil nanghihina eh, dahil overweight. Overweight si Navarrete. Kailangan Nagbawas dun, right there and there. sa way in. So, nanghina siya, tapos tinamaan pa. Tignan mo yung kamay niya, bumababa na. So, hilinto na nila. Kaya alam na nila na matatalo si Navarrete. Alam nila na lamang sila sa scorecards. Oo. Hmm. Mababa na siya, hindi na ma-defend yung sarili nung 8 rounds. Charlie, nung 6 rounds, nung tinamaan mo na siya, Charlie. sugatan. 6 or 7? Charlie. 7. Nakita mo parang naging desperado na siya. No? Oo. So naisip niya na maaaring dito, tayo nito, o matigay ko siya. Yung bigat ba ng suntok niya pareho nung first 3 rounds? Kasi pinagtatamaan ka na nung early rounds. Hindi, humina na po siya sa mga 4th round pataas. Habang tumatagal, yeah, nanghihina. first to 2 rounds, nandun yung, first round talaga, nandun yung accuracy, speed, nandun, pero pataas ng pataas, medyo nababawasan yung suntok niya. Kaya nung tinamaan niya ako, gumanon ako. Gusto kong, siguro nandun na din yung init ko na ano. Pero kaya ko kasi yung habang tumataas yung round, kaya ko na yung suntok. Kaya yung mga 5th round, parang naglakad na lang ako na nandyan na lang ako sa harap kasi kumukuha ko ng gym ko. So yun yung na-experience ko dong ano na yun, time na yun. Charlie, ikaw ba makukontento ka kung makakontento ka lang kung rematch o as long as title fight is susunod, ayos lang sa'yo? Sa akin kasi, personally, mas maganda na makuha yung belt kasi kaya nga nandito kami with Gob, my coach, my team, si Rick, dahil hindi sa ganong situation no, na nangyari, but yung sa belt talaga. Kaya pinagbutihan namin to be a world champion. So, and incidente, hindi namin unexpected yung nangyari. And sa akin naman kung ano yung maging decision kasi ako as a boxer, yung role ko is to fight sa ring, manalo, to win the fight. Pero yung decision naman, hindi ko na kasi hawak eh. So, nandito na sa kanila Gob, kay Coach Delphin, kana si Rick, sila na yung pag-pursue doon ko. And then, siyempre, we're praying that mayroong magandang result doon sa pagpunta ngayong June 2, no, na kung sino talaga yung karapat-dapat na tanghaling WBO Junior Lightweight Champion. Charlie, saka kay pero nung tinigil yung laban, pakiramdam niyo talo tayo. Sa akin, nagtanong ako actually kay Coach. Sabi ko, Coach, ano? Sabi niya, kinabahan daw siya kasi nung before kasi that fight happened, nag-usap na kami ni Coach mga 2 months, 3 months ago, ganun, during that fight, na ang panalo natin kay Navarrete because he's a champion is knockout. Win all cost nga, sabi ni Gobe. Dapat talaga. So ako, nung mangyaring yun, sabi ko, parang nasyak ako eh. No? And alam ko din na possible na sila manalo kasi dahil nga hindi na TKO, headbutt pa, hindi. Pero alam ko dun sa during yung rounds na yun, tumama talaga suntok kasi naramdaman ko dito eh. Pero nagtanong din ako eh, Coach. And yun nga, dun sa replay, nakita na gano'n. And expected na din na kung mabot ng rounds tapos hindi gano'n nangyari, may possible na matalo tayo. Pero ako naman, sabi ko nga sa kanila coach or mismo sa akin, hindi ako papayag na hindi manalo at sa laban na yun. Kasi that is my big opportunity sa career ko, sa life ko. And then, ako, as a army, lalaban talaga ako. So, ganun yung mentality ko noon. Physically, maganda yung training namin, support nila Gob, at saka yung mga tao, mga Pilipino doon sa US,
nandun from travel pa from Arizona pupunta doon, siyam na sasakyan. So, ang dami. Or more than that pa. Ang daming nanood para lang sa fight. Tapos, ako personally, kung as a boxer, hindi ko gawin yung best ko, nakakaya yun. Eh, ganun po yung ano ko talaga doon na, okay, sa'yo lang muna yung rounds 1, 2, o ano. But, sa taas ng round, kukunin talaga namin. And, siyempre, ako yung naglalaban, kaya nahawa ako sa tapang ng coach ko eh. Actually, ang matapang sa amin, yung coach ko, nahawa lang ako. Binasa niya. So, sabi, nandun na, hindi ko papayag na hindi manalo. Sabi ko nga, hindi ako papayag. Well, anyway, nakita natin lahat, dapat hindi natin na nung nasugatan na si Navarrete, talagang nanghina na. At lumalamang na si Manny, ay si Charlie. At worried na sila sa kabila. Hindi tayo ang ano. Dahil alam namin na pakyat na eh. Na tinataman-taman na ni Charlie si Navarrete at binababa na yung kamay ni Navarrete. Bumaba na yung kamay. Yun ang napansin namin. So sigurado na mananalo kung tumuloy yun. At saka talagang kung may headbutt, dapat nagreklamo si Navarrete. Hindi nagreklamo eh. Dahil hindi headbutt. Kaya halatang-halata na daya yun, declare nila headbutt. So, silang nagpwento, dapat sila talo eh. Ang cost ng paghinto, yung pagkasugat, pagtama, dineclare yung referee na headbutt. So, tayo na daya doon. Maliwanag yun ang nadaya tayo. For sure, mananalo na si Charlie kung tuloy-tuloy yun. Alam nila yun, kaya hinito na. To protect their own boxer.